Ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo yung aking configuration or kung paano ako mag-setup ng aking network. So, ang gateway na gamit ko ngayon ay Ubiquiti UDM Pro Max. Hindi natin siya pwedeng ihalin tulad sa Cisco o kaya ibang mga firewall kasi may advantage naman to at disadvantage sa iba. Pero para sa mga beginner, mas lalo na sa mga beginner, mas magandang ito yung magamit nyo kasi mas hindi siya basic mahirap din naman siyang aralin pero mas madali siyang intindihin compared sa ibang router. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung configuration na dapat gagawin ninyo sa inyong network para maging redundant yung inyong internet connection. Kasi syempre, karamihan sa mga users natin ngayon ay nakarely na sa internet. Nandyan na yung chat, nandyan na yung email. Syempre, ayaw ng company na madadown yung internet connection nila, lalo na yung day-to-day na ginagawa natin, di ba, sa trabaho. So sa atin naman bilang IT, kumaga obligasyon natin na ibigay sa mga users yung mabilis, magandang connection ng internet. So punta tayo sa settings, internet. Dito meron kayong makikita ang dalawang ISP. Meron siyang Globe at meron siyang PLDT. So ito yung interface niya, tapos yung IP address, hindi ko sa inyo may ipapakita kasi syempre, confidential to. Tapos, yung uptime, syempre, ayan, naka 100%. And then, yung port ng ating gateway ay meron siyang bali 9, 11 port. So, ang ginamit ko na port 1, papunta dun sa core switch. Tapos, yung port 8 tsaka 9, yun yung ginamit ko bilang one port, yung papuntang PLDT at papuntang Globe. So, dito, ang configuration natin, hanggat maaari, dapat naka-bridge yung ating modem. Yung modem na galing kay PLDT or kaya kay Globe, dapat i-bridge nyo yon. So, kung paano mag-bridge, meron po akong video niyan sa aking YouTube channel. So, panoorin nyo na lang. Kompleto po yun. May Globe at may PLDT. So, mas ma-recommend ko na i-bridge nyo lagi yung router nyo para hindi na bottleneck dun sa router. Modem ang tawag nila dun sa binibigay ni PLDT. So, kapag naka-router mode kasi siya, kapag kunyari, na-experience ko lang kapag umabot ng mga 1 week, 2 weeks, kaya 1 month, mas matagal pa, minsan naghahang na yung modem. Kailangan mo siyang i-restart. So, ang ginagawa ko doon, naka-bridge talaga. Tsaka sa business, kailangan naman talaga naka-bridge kasi magko-config ka ng port forwarding, for example. Tapos kung may mga file ka na sinishare o kaya sa server mo meron kang kailangan ma-access sa labas yung mga users, kailangan talaga naka-bridge yung inyong ISP modem or gateway, ISP gateway. So, ayun, meron tayong Globe at PLDT. So, ganito po yung config niya. Pag kinlik ko siya, syempre yung name para malagyan natin siya kung anong label niya. Tapos kung saang port natin siya sinaksak. Tapos yung speed, so naka 1000 Mbps. Automatic na po yan na madidetect. Tapos, hindi naman siya naka-VLAN. Pagdating dito, meron kayong makikita na username tsaka password. So, since naka-PPOE siya, username at password yung makikita nyo. Pero kung hindi naka-bridge yung inyong modem, DHCP lang ang ilalagay nyo dyan. So, mas marirecommend ko na naka-PPOE. So, the same din po yun dito sa PLDT. Naka-PPOE din siya. So, hindi ko na ipapakita kasi same lang naman siya. Tapos, close natin. Tapos, dito sa baba, yung one mode niya, sa akin, naka-load balancing. So, mayroon din siyang failover. Pwede nyong gamitin yung failover kapag, kunyari, Starlink yung gamit nyo sa isa, tapos yung isa PLDT.
Kapag Starlink kasi meron siyang plan na parang naka-on hold lang, hindi nagbi-bill, walang billing hangga't di nyo ginagamit. Pwede nyo gamitin yung failover. So, ang ibig sabihin lang po nun, gagana lang siya kapag nawala yung isa. Kunyari, ito yung isa nyo ay PLDT tapos yung isa nyo ay Starlink o kaya yung mga 4G modem na naka-SIM card. Nagtitipid kayo sa data, kunyari pang backup lang talaga siya, loloadan nyo siya pang backup lang. Ang gagawin ninyo, naka-failover lang. Kasi, para hindi ma-consume yung data nung internet na yon, para hindi lumaki yung billing nyo, failover lang yung gawin ninyo. Tapos pag naka-failover, siyempre merong primary, merong secondary. So ang primary nyo siyempre dapat yung PLDT. Tapos ang naka-backup lang ay pwede nyo naman yan baguhin. Ayan, nababago yan. Click nyo lang tapos drag and drop nyo lang. So kung yung 1, 2, makikita nyo naman dito yung 1, 2 PLDT. So sa akin kapag failover, ang mangyayari PLDT yung naka-backup. Ayan. So, yun yung best scenario nito kung naka SIM card ka lang, naka 4G modem ka na tinitipid mo sa data, kung dedicated lang siya for backup, sa failover kayo. Pero sa load balancing, kung dalawang ISP nyo naman, kunyari Globe at PLDT, unlimited data naman, tapos same yung monthly, hindi na mabago, sa load balancing kayo. So, dito, mas mabilis kasi nagpa-plus yung internet nyo. Kung kunyari, meron kayo dito sa PLDT 200 Mbps, tapos meron kayo ditong sa Globe 500 Mbps. Kung napansin niyo yung load balance, yung 1 Globe naka 70%, tapos yung 1 2 yung PLDT naka 30%. Kasi yung PLDT dito ay 200 Mbps lang, tapos yung Globe ay 500 Mbps. So kaya naka 70-30 siya. Kasi hindi 50-50 yung load niya. Kumbaga, inassume ko na lang na 70-30%. Basta ma-full ko yung 100%. Kasi 200 tapos 500. So, hindi siya parehas. Pero kung kunyari 500 yung PLDT, 500 yung Globe, ang mangyayari 50-50. So, ayun, yung sa load balancing, kapag nag-config kayo, ganito siya. Kung parehas naman unlimited yung data ninyo sa dalawang ISP, pwede nyo gamitin yung load balancing. So, dito, mapaplus yung internet speed nyo. Pero pag nag-speed test kayo, hindi nyo rin naman makukuha talaga yung 700 to 800 Mbps. Kasi, minsan ganon, minsan hindi. So, based sa experience ko kasi yung iba kasi sinasabi nagpa-plus. Pero, ang load balancing kasi naman talaga, tinitingnan kasi ng gateway. Kung kunyari, yung ISP1, marami na yung gumagamit doon, ibabato niya yung susunod na magsa-search doon sa isang kumbaga nilo-load balance lang naman niya para hindi na overload yung isang internet connection. Tapos, sa load balancing na yan, automatic failover na rin yan. Ang kaibahan lang naman dito sa failover settings na to, kapag dito yung sinet mo, automatic, naka-standby yung isa. Pero dito, kapag load balancing, automatic yan, active yung dalawang internet. Lahat sila gumagana. Kapag kunyari, nawalan yung PLDT, automatic pa rin yun, tuloy-tuloy pa rin yung internet connection ni gateway. Ibabato lang niya yun dun sa kung saan mayroong internet. Dun sa wala, hindi niya ibabato dun yung user. So, ganun lang po yung load balancing ni Ubiquiti. Actually, kahit sa ang router naman ganon. Hindi naman talaga siya totally na nagpa-plus. Pag nag-speed test lang naman kayo, minsan malaki, minsan naka-base pa rin dun sa plan ng internet. Pero ang kagandahan, kumbaga, yung bandwidth nyo mas malaki. Pero yung speed nyo, ganun pa rin kung ano yung nasa plan. Pero yung bandwidth, syempre mas malaki yon kasi dalawang internet yung nagtutulong para doon sa browsing. For example, may mga users kayo na may 10 users kayo na puro YouTube, tapos may 10 users kayo naman na puro browsing lang. So, hindi naman necessary na YouTube kasi company talaga. Actually, pag company, maliit lang naman ang usage talaga eh. Hindi naman talaga yan lumalaki kasi siyempre bawal naman dyan yung mga streaming eh. So, depende sa company pa rin ninyo.
Pero sa experience ko sa mga na-set-upan ko ng network, ang usage talaga mababa lang kapag company. Kasi ano lang siya mostly for email. So hindi niyo naman talaga kailangan ng sobrang taas na internet connection. Ang kailangan niyo lang naman is stable connection. Kaya nga yung iba, iGate yung kinukuha. Kahit for example, 20 Mbps lang. Pero stable yon, wala talagang downtime yon. Kasi yun yung dedicated plan ni PLDT. Meron din po nun si Globe. Kaso ang mahal nun, almost 1,000 per 1 MB. Sana na-inquire ko dati parang 20,000, 20 MB, parang ganun siya. Pero stable yun, saka priority sa support. Parang 24 hours, pag nag-down, kailangan or ni-required ni PLDT yung mga support nila talagang mabalikan kayo within 24 hours. So, wala naman ako masyado ng gustong ipakita sa inyo. Yun lang, yung configuration lang nung ISP, dual ISP, tapos yung PPOE, tapos yung ito yung load balancing. So ayun mga ka-basic, sana po ay nakakuha kayo ng idea sa video na to at sana po ay nakatulong tong video na to sa inyo bilang isang IT. Maraming salamat!